Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Romans chapter 15 verses 8 to 9. Ito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at ang mga hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, kayo po ay makakaupo na. Praise. Ang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, sabihin nyo nga po sa katabi nyo ay ako'y nalulugod na nandito ka ngayon. Yan. So, ngayon ay month of February pa din, no? So, nasa last week na ba? Last Sunday na. So, napakabilis ng panahon. So, parang kailan lang, no? Pasko lang. Tapos ngayon ay magma-March na tayo. So, dahil di pa naman tapos ang February, so nag-share ng HKM sila Brother Sam and Jervis patungkol sa love. And ganun din naman yung aking i-share sa inyo ngayon about sa HKM natin. So, pero ang tanong ko muna, mahirap ba ang magmahal? Hindi, ay, mali pala yung tanong ko. Madali ba ang magmahal? Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Sayang, di ko katabi si ano. Joke lang. Sayang, di nyo katabi si ano. Yan. So, madali, di ba, ang magmahal? So, madali magmahal kapag yung tao, mahal ka, no? So, mahal mo ako, di mahal din kita. Yan. So, madali rin magmahal kapag same kayo ng pananaw. Yan. So, gusto ko adobo, yan. Parehas nyo gustong adobo. So, medyo magaan yung pakiramdam, no? Madali din magmahal kapag wala ka nasasaktan. Yan. So, pero what if ikaw ay na-offend? Yan. What if na-betray ka? Ikaw ay napagtaksilan? Hindi kayo magkasundo. Kailangan mong mag-correct sa isang tao. Madali pa ba ang magmahal? Kailangan kang i-correct dahil meron kang bagay na ginawa na hindi dapat. So, doon po nagiging complicated yung love, no? So, doon medyo mapapaisip ka na, madali pa nga ba ang magmahal? So, kasi minsan, akala natin yung love na yon pero iniiwasan lang pala natin yung conflict. Pag dumating na yung conflict, diyan natin pwedeng matest kung madali pa ba ang magmahal or para sa'yo, hindi ba mahirap magmahal? Yan. So, sa i-share ko ngayon, ito ay hango sa quote ng isang Bible commentator. Yan, si Wiersbe. Yan. So meron siyang quote na sabi ko, galing nito, parang noon ko lang siya narinig, tas ang dami nang lumaro sa isip ko kung anong ibig sabihin ng quote na yun. Yan. So pero tayo sa atin as Christian, tayo ay magmahal na merong truth tsaka merong love sa ating buhay. So wag maghiwalay yung truth tsaka love na yon. So tignan nga natin paano natin sa buhay yung truth tsaka yung love. At ano yung mangyayari kapag may isa doon sa dalawa yung nawala sa pagmamahal natin or sa relationship natin sa ating kapwa. Yan. So makikita natin siya. Basahin mo natin yung ating verse. Sa John 13:34, sabi dito, "A new commandment I give to you, that you love one another, just I have loved you. You also are to love one another." Hindi na po tayo bago sa love one another na utos ng Diyos, no? Dahil nandito siya lagi sa harap natin, which is yung ating mission and vision. So, sabi ko, bakit new? Bakit nyo yan? Bakit nyo yan nandyan? Meron na siyang nabanggit dito eh. So, hindi siya new dahil bago siya or hindi pa siya nabanggit before nung yan ay isinulat sa Bible. So, yung new na yan is just, Jesus refers dito is sense of something na refresh or ma-emphasize
or ma-highlight sa mga tao. So sinabi dito ng Panginoon na we are to love others based on Jesus' sacrificial love for us. Yan, nabanggit din ni Brother Gervis last week, no, na yung sacrificial love, which is yung pagmamahal na binigay ng Panginoon sa atin. So, sabi diyan, just as I have loved you. Kung paano tayo minahal ng Panginoon. So, mukha itong ano, no, imposible na, ba't ako magpapapako sa'yo? Ano naman ako, wala akong ginawang mali. Yan. Bakit ko gagawin yun? So, mukha siyang impossible, no? Pero in order para sa atin na magkaroon ng kind of love na to, kailangan nating i-humble yung sarili natin by realizing na si Jesus ay namatay sa ating buhay. So, yun yung kailangan nating ibigay na love sa mga kapatid natin. And, so to re-emphasize, ito ay hindi siya suggestion lang sa atin na dapat yung i-consider, kundi ito ay command ng Panginoon. Ito ay utos sa atin ng Diyos. So hindi lang ito depende sa mood mo ha, na ganda ng Sunday ko ngayon. So magmahal kaya ako. Yan. So hindi ganoon, okay? So ikaw ba ay nagmamahal ka lang ba dahil convenient lang sa'yo? Yan. So dahil mabait yung katabi ko di mahal ko din siya. So present lang kapag masaya. So dahil convenient, no? So convenient sa'yo dahil gusto mo lang convenient love. So ikaw ay nawawala kapag may conflict na. So kapag may conflict, ayoko na dyan. Gusto ko ano lang, happy-happy lang. So pero ang love ni Jesus ay hindi ganon. Ito ay sacrificial. Ikaw din ba ay selective sa pagmamahal? Pinipili mo lang kung sino yung gusto mong mahal. Gusto mo yung same mo ng estado sa buhay? Yan. So gusto mo ba yung kapareho mo ng something na interest? Yan. So gusto mo yung taga-village lang din? Gusto ko village lang yung ano ko mahal ko. Yan. So mabait ka lang sa kaibigan pero cold ka sa mga hindi mo kasundo. So dahil selective. Yan. So, nagpapatawad ka lang sa close friend. Yan. So, pagka hindi mo na close, hindi ka na patawarin yan. So, loving lang sa mga piling tao. So, pili lang. So, ganun ba tayo? Selective tayo magmahal. So, si Jesus, hindi siya selective. Ha? So, minahal niya even yung tax collector. So, that time, napaka makasalanan yung tingin sa mga tax collector, no? Sa sobrang paniningil ng mga buwis. Even yung prostitute, di ba? Minahal din ni Jesus. And even yung mga outcast. So, wala siyang pinili. Sa pagmamahal mo sa kapwa mo, ikaw ba ay nagpapakita ng unconditional love or conditional lang? Ibig sabihin, may condition yung pagmamahal mo. Nakabase lang ba siya sa mood? Yan. Base lang ba sa mood yung pagmamahal natin? Base lang ba sa pakikitungo sa atin? Yan. So, parang ang tawag ng iba doon is nare-reciprocate mo yung pagmamahal ng iba. Yan. So, dahil mataas yung pagmamahal nila sa'yo, so babalik mo lang din. So kapag mababa, ibabalik mo lang din na mababa. So ganun ba tayo? Or base lang sa anong benefit yung makukuha natin? Yan. So again, sabi sa ating verse is, as I have loved you or as Jesus loved you, kung paano natin mahalin yung ating kapwa. So ibig sabihin, kung paano tayo minahal ni Jesus, ganon din tayo magmahal. So, hindi lang dahil convenient, di tayo selective sa pagmamahal, hindi rin love na merong condition. Okay? So, ang unang point ko dito is, ito, narinig nyo na ba tong, love without truth is hypocrisy. Narinig nyo na yan? So, puro pagmamahal lang, no? Pero wala namang truth. Walang truth na sinasabi. So, ayan po ay hypocrisy. So kung mahal mo ang tao, hindi ka magbubulag-bulagan sa kasalanan niya. No? So kunyari, eto, mag-ingat tayo sa mga gantong advice. No? Okay lang yan. Choice mo yan. Kayang-kaya mo yan. Sundin mo lang ang puso mo. Basta, wala kang tinatapakang tao. Tama ba yan? Parang maganda siya pakinggan, no? So parang walang mali. Pero tayo po ay mag-ingat kasi siya ay puro pagmamahal na walang katotohanan. So kahit mali, support lang ako. Yan. So which is hindi na talaga tama, no? So this is not love.
ito ay hypocrisy na. So bakit? Kasi kung mahal mo ang tao, ayaw mong mapahamak siya. Okay? So ayaw mong masira yung buhay niya, ayaw mong mapalayo siya sa Diyos. Yan. So minsan sa atin, nagpe-play safe tayo na tahimik na lang ako para play safe ako dito. Hindi ako magsasabi ng kahit anong advice, basta tahimik lang. So still, meron pa rin tayong pananagutan doon. So minsan nananahimik tayo kasi ayaw natin masira yung relasyon natin kapag narinig na ng kapwa natin yung truth, no, or yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ayaw mong masira yung inyong relasyon. Mas iniingatan mo yon kaysa sa ikakapahamak ng iyong kapatid. Yan. So kung meron tayong kaibigan na papunta sa kapahamakan at hindi mo siya sinabihan dahil ayaw mong ma-offend siya, so hindi yun love. Okay? So love without truth is not true love. So hindi siya tunay na pagmamahal. So dahil lang meron kang possible na iniingatan na relasyon nyo, kaya ayaw mo siyang masaktan. Pero tandaan natin, sa pagmamahal, kailangan natin ng truth. So sabi siya sa 1 Corinthians 13:36, sabi, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. So ito yung sa 1 Corinthians, familiar na kayo dito, alam ko. Yung love is patient, yan, sinabi doon yung mga description about love. And isa to sa nabanggit, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. So si Paul, nilagay niya tong passage na to after ng teaching niya sa mga spiritual gifts para sa isang specific reason. So yung some gifts kasi may look impressive, pero wala siyang pinapakita yung mga tao na self-sacrificing love or sacrificial love para sa iba. So nagiging meaningless tuloy yung mga gift na yon and even destructive sa ibang tao. Kaya nabanggit ni Paul yung 14 verbs to describe ano ba yung love at ano yung hindi love. Ito yung sa mga ilang nabanggit niya. Love is patient, love is kind, it is not jealous. Love does not brag, it is not arrogant, it does not act disgracefully, it does not seek its own benefit, it is not provoked, does not keep an account of a wrong suffered, it does not rejoice in the wrongdoing, but rejoices with the truth. Yan. So ngayon, malinaw na sa atin na hindi pwedeng puro love lang na walang truth. Okay, so hindi siya dapat mawala. Dapat magkasama yung dalawang yon. So dito naman sa verse na to, may mga tao naman na puro truth lang, no? So, pero wala namang puso. So kapag nangyari yon, minsan nagiging masakit masyado, minsan nagiging harsh, no? Sakit mo naman magsalita, bro. Hindi ko kaya, hindi ko ma-contain yung sinasabi mo. Parang nadudurog. Yan. So kapag napag-uusapan naman natin yung kabilang side, yung ibang kind of love naman, no? Kanina, love na walang truth. So yung isa naman is truth without love. And napakasakit niya marinig. And truth without love is brutality naman. Yan. So, lately, no, may sumisikat sa FB na, sino ba yun? Updated. Updated. So, nakikinig ako ng mga comments ng mga Christian vloggers tungkol doon. So, medyo hati sila pagdating doon. So, yung iba is, sabi, parang wala namang pagmamahal yung sinasabi. Yung isa naman sinasabing banda na, tama naman yung sinasabi niya. So, masakit lang talagang i-take. Yan. So, medyo hati yung mga tao doon. So, pero, mag-focus tayo sa Bible. Kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. So, ito ay truth without love is brutality. So, bakit minsan ginagamit natin yung truth para i-justify yung pagiging insensitive natin. Yan. Sige, real talk lang tayo, real talk lang. Yan. Ganito talaga ako magsalita. Masakit talaga ako magsalita. Sasabihin pa na truth hurts, masakit talaga ang katotohanan. Kung nasaktan ka, tinamaan ka, ibig sabihin. So, napaka-brutal ng pagkakasabi, no? Pero kung paulit-ulit tayo nakakasakit na at wala tayong remorse, so hindi na yon
Christ-like truth, no? Ang truth ni Christ ay merong kasamang compassion. So hindi niya ginamit yung truth para i-crush or durugin yung tao, kundi para i-restore sila. So pero truth is meant to heal, hindi siya to humiliate. So hindi siya para mamahiya ng tao. So truth without love pushes people away. So kapag meron kang truth yet walang love naman sa pagbibigay mo ng truth, so maaring lumayo yung mga tao sa'yo. And truth without love then draws people closer to change. So pwedeng magbago sila and pwedeng ang mas mapalayo pa sila sa'yo lalo. So tignan natin yung sinasabi ng Bible sa Ephesians 4:15. So sabi dito, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect, I think that's aspect, respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Yan. So isa sa mga signs ng maturity ng isang Christian ay yung kakayahan niyang magsabi ng katotohanan na may pagmamahal. Yan. Medyo parang mahirap, no? Magalit ng tuwing pagmamahal. Yan. So, kapag immature pa yung believer, pwede mag-fall sa truth without love. So, nagsasabi nga ng tama, pero walang compassion, no? So, ito ang nagpo-promote ng somehow is legalism sa atin. So, yung command ng Diyos is may grow tayo toward maturity na merong kasamang tamang actions and tamang knowledge din natin. So, ang speaking the truth in love ay applicable ito sa ating buhay, no, para makipag-communicate tayo sa mga believers natin, mga kapwa believers, and sa mga unbelievers as well. So for fellow believers, dapat tayong mamuhay in harmony bilang isang pamilya. So let us speak the truth and do it in a loving manner. Yan. So yung mga may magagalitin ba dito, yan. Sabihin nyo magiging malambing na ako or magsasalita na ako ng with love. Yan. Yung mga nanay natin, no, pag nagagalit, bakit kita pinalo? Kasi mahal kita. Yan, mahal mo ba ako talaga? Ganyan ba? Yan. So, pero ibang lesson naman yun. Okay, so madalas nating marinig yun, no? Bakit ako nagagalit? Kasi mahal kita. Yan. So, pero still, let's practice to speak the truth with love. So, kapag meron tayong problema, yan, sa mga kapatid natin, sa dito, lalo sa church, no? So, wag tayong lumapit na sa iba, kundi lumapit na tayo sa mismong tao and speak the truth in love. And sa unbelievers naman, or sa mga hindi pa mananampalataya sa Panginoon, so dapat ready tayo anytime na magbigay ng defense or pangaral tungkol sa hope na meron tayo sa Diyos. Pero gawin natin ito with gentleness and respect. And so, meron ako nakikita, no, na parang Pride March yata yun sa US. Then merong nagsishare ng Word of God. Sabi ko, grabe yung ano niya, sobrang kalmado niya. Tapos sinasabi niya na, mahal ko kayo, mahal kayo ng Diyos, magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Tapos, minumura na siya, even minumura din ng Diyos. So, parang kung ako doon, baka sumabog ako, hindi ko makontrol yung sarili ko. Pero grabe yung kanyang patience, no, yung pagiging kalmado niya sa gitna ng mga ganong criticism sa kanya. So, sa pag-share niya ng Word of God, siya ay gentle pa rin and merong respeto. So, sa atin, walang dahilan para maging harsh or mean ang Christian, para lang maging accurate sa pag-share ng faith natin. So, hindi rin kailangan maging masakit magsalita para maging tama ka. So, instead, gawin natin, sabihin ng katotohanan na merong pagmamahal. So, let's allow the Holy Spirit to work boldly in us, no, and through us para makatulong sa iba na lumapit at sumampalataya sa Diyos. So wag sana tayo maging instrumento para mas lalo silang lumayo or mas mag-iba yung tingin nila sa ating Diyos. And sino ba yung perfect example about loving one another and about this topic na truth and love? So of course, si Jesus is the perfect example para dito. So tingnan natin yung buhay ni Jesus, no? Yung babae na nahuli niya ng adultery, so hindi niya sinabi na tama yung ginawa mo, tama yung adultery. So hindi niya sinabi yun. So
ang truth do'n is, mali yung ginawa ng babae na yon, pero hindi ito kinondena ni Jesus. So, still tinanggap siya, minahal pa rin siya ng Panginoon. So, sa cross, doon din natin nakita yung truth and love na ito, no? So, si Lord ay dinemonstrate niya yung pagmamahal niya sa atin kahit na tayo ay makasalanan. So, yung katotohanan doon is tayo ay makasalanan, no? Pero hindi tayo iniwan ng Diyos or si Lord ay nagsakripisyo para sa atin. Okay, so hindi rin sinabi ni Lord na okay lang na magkaroon tayo ng kasalanan. Hindi. So ang truth sa cross is sin must be punished. Sabi nga na ang lahat ng nagkasala ay dapat mamatay. Pero ang love na binakita ng Panginoon, siya ay nag-sacrifice, siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. So doon nagkita natin, no, yung justice and mercy, yung truth tsaka love, which is yung perfect love na pinakita ng Panginoon. Yan. So meron lang tayong formula dito to remind us about this thing. So again, the love without truth is hypocrisy. So wala siyang katotohanan. So truth without love naman is brutality naman. No? And truth plus love is our maturity as Christ, as a follower of Christ, and it shows yung ating Christ likeness. So bago tayo magsalita, tanungin mo muna yung sarili mo. Am I correcting someone to restore or para lang ma-prove ko na hindi tama ako eh? Or ako ba ay nananahimik because I love them or because takot ka na magkaroon ng problema yung inyong relasyon? Or yung tono ko ba ay full of grace pa ba? Or ito ba ay nakakasakit ng kapwa? So, tayo ay mag-reflect kung yung sasabihin natin is kaya rin nating i-take kung ito ay sasabihin naman against sa atin. So, let's practice to love one another with love and truth. So, pagpalain po ang Panginoon. To God be the glory. Amen. Praise God. Ah, kanina po ay nagkaroon tayo ng offering for Ate Levi. Ah, yung mga hindi nakaabot, baka gustong humabol na mag-share tayo ng ating blessings para po sa needs ni Ate Levi sa hospital kasi as of now, nasa 250 na yung kanilang ngayon ba yun o kahapon? Kahapon pa yon na bill sa hospital, no, sa MCM. So, running bill siya hangga't hindi siya pinapalabas ng doktor, hindi naayos yung kanyang sikmura ay tuloy-tuloy yung kanyang gamutan. Nung naoperahan siya, nasagot sa biyaya ng Panginoon, nasagot yung bill nila na 200,000 plus din. Dahil sa HMO na, ng kanyang anak. No? So, praise God at na-sustain yung need. Pero ngayon ay naubos na yon. So, nasa challenging time sila. Kaya atin silang tulungan. At yung iba na merong kakayanan na magpahiram ay pwede din, no? Magpahiram tayo ng ating mga pwedeng ipahiram para sa kanila at kanilang babayaran monthly. Okay? Si Shane, mabuti na lang nung siya na hospital, meron agad na part ng friends na nagpagamit ng card, no? So hanggang ngayon ay nasa pagsubok pa rin sila at
Well, pati si ate ngayon nasa pagsubok din ng ating isa sa mga kapatid 'no, si Hope na siyang, ah, ang result ng kanyang biopsy ay, 4th stage 'no. So, let's pray for her, let's pray for God's, healing touch upon her at siya rin na lumakas ng loob, palakasin ni Lord ang loob niya at, manampalataya sa ating Panginoon, okey. Um, so, kanina si Elinet nakausap ko na, um, ano siya, tawag dito, masakit ang ngipin niya kanina na nung nilapitan ko, eh, sabi ko ano, punta ka sa ano, sa health center kasi para mabunot yung ngipin ba. Eh, sabi niya wala siyang pera, wala siyang pera. Yun ang agad na bungad niya. So, may ilan sa atin na parang gustong-gusto man na magpagamot, 'no, pero walang pera, eh, hindi na lang sila nagpapagamot. So, tulungan din natin si Ate Elinet na mabunot yung kanyang masakit na ngipin. Okay. Siguro manalangin tayo sandali. Lord, we just humble ourselves before you, Panginoon, and we pray, Father God, for your grace, Panginoon, to abound in us. Especially, Lord, for uh, hope, Lord God, na sa ngayon ay nasa matinding pagsubok. Lord, we pray for her that you would grant your healing power to be upon her. In Jesus' name. Inyo po siyang palakasin, Panginoon, ang kanyang loob at siya'y matuto, Panginoon, na magtiwala sa inyo at umasa lamang sa inyo. Yamang kanyang pangalan ay Hope. We pray that she will hope in you, Panginoon. She will put her trust in you as our great physician. In Jesus' name. Naging si Elinet, tulungan mo rin siya sa kanyang kadalagayan. At si Ate Levi, Lord, na dalangin namin ang kagalingan niyo sa kanya at maging sa mga pangangailangan nila financially, we pray for provision. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, praise God. Okay. So sa ating pong text, sa Romans chapter 15, verses 8 to 9. 8 to 9. Last week po ay nangusap sa atin ng Panginoon at naunawaan natin kung ganong siya bilang Diyos ay merong heart of a servant. Meron siyang heart for service. And dahil siya yon at tayo nilikha niya sa kanyang larawan, nais ng Panginoon na kung ano yung character niya ay maging character din natin. Kaya maganda yun. Truth plus love is Christ-likeness. Ang goal ng ating Panginoon Diyos sa atin ay maging katulad ng kanyang anak. Sa ating text ay maging magkaroon ng heart of a servant. Magkaroon ng heart for service sa ating family, sa ating lipunan, at huwag kalimutan sa ating iglesia. Okay? Sa katawan ng ating Panginoon. Ngayon naman ay ating i-emphasize sa ating text yung mercy ng ating Diyos. No? Yung habag ng ating Panginoon. The mercy of our God. Merong mga underlying truths dito sa text na ating pagbabasihan ng mensahe. Una po ay gustong-gusto ng Panginoon na iligtas ang lahat ng tao. Amen po? It is God's desire that all people will be saved.
Una, nais niyang iligtas ang mga Hudyo. Simula siya sa pagtawag kay Abraham, at si Abraham sa kanyang lahi ay nagmula ang Israel. At unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa mga Hudyo. At pangalawa ay, hindi lamang Hudyo ang nais niyang iligtas noon pa mang una, kundi may plano na ang Diyos na iligtas maging ang mga hindi Hudyo, mga Hentil, upang makasama ng mga Hudyo sa pagduluwalhati sa Kanya. At itong dalawang grupong ito, itong Jews and Gentiles, ay nakaranas ng habag ng Diyos. Pinaranas ng Diyos ang kanyang habag sa mga Hudyo, pinaranas ng Diyos ang kanyang habag sa mga Hentil. So, God showed His mercy both to the Jews and the Gentile Christians. Kaya nung sumulat si Apostle Paul para sermonan sila, ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, pareho kayong tumanggap ng mercy ng Diyos. Ang Diyos ay naging merciful sa inyo ng mga Hudyo, ang Diyos ay naging merciful sa inyo ng mga Hentil, sapagkat pareho kayong iniligtas ng ating Diyos. So kung ganon, ay ipakita niyo rin yung habag na meron ng Diyos sa inyo sa isa't isa. Magkaroon kayo ng habag sa isa't isa katulad ng puso ng Diyos na mahabagin. Sa inyong mga hindi pagkakaunawaan, sa inyong mga pagtatalo, sa inyong mga pagkakampi-kampi, sa inyong mga pagkakahiwalay, be merciful to one another. Kaya ang message ng Panginoon sa atin, let us be merciful to one another. Amen po? Maging mahabagin tayo, maging maawain tayo sa bawat isa. Kaya ang title ng ating message for this morning is God's Mercy and Grace, the Character He Wants Us to Emulate. May character ang Diyos ng pagiging maawain, at yun ang ugali na nais ng Panginoon na ating ipakita bilang kanyang mga anak, bilang kanyang larawan. Sinama ko yung grace kasi sa ating text ay mercy lang ng Diyos ang in-emphasize. Sinama ko yung grace dahil ginamit itong mercy and grace interchangeably sa Bible tungkol sa doctrine of salvation. Kaya tayo naligtas ay dahil sa mercy and grace of our living and loving God. Dahil sa mercy ng Diyos, ikaw at ako ay nagkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mula nung tayo nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tayo po sa daling manalangin. Heavenly Father, we pray that you would allow us to understand your word, Panginoon. Matuto kami at kung kinakailangan, i-rebuke mo kami, Panginoon. At baguhin ang aming isipan, ang aming puso, at maintindihan ang iyong habag, ang iyong biyaya, at ang nais mong maging tugon namin, Panginoon, na kami naman din ay maging mahabagin sa isa't isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's dig deeper into God's Word. Sa ating text ay kinulayan ko yung Gentiles. Gentiles. Pwede nyo ring bilugan yan sa inyong mga Bible. Sa Biblia po, magmula kay Jacob, nagsimulang tawagin ng Diyos ang Israel bilang Israel. Kasi yung pangalan ni Jacob, pinaltan ng Lord ng pangalan, ginawa niyang Israel. At yung lahi ni Jacob ay tinawag na Israel dahil sa pagpangalan ng Diyos kay Jacob as Israel.
At magmula nun ay nagkaroon lang ng dalawang categories ng mga tao sa mundo. Isang Israelita or mga Hudyo at isang mga hindi Hudyo. Pagdating sa New Testament, ang tawag sa mga hindi Hudyo ay Gentiles. So sa Bible, ang categories lang ng grupo ng mga tao ay dalawa. Ikaw ay either Jew or ikaw ay either a Gentile. Okay. Ang mga Hudyo ay believing nation, ang mga Hentil ay unbelieving nations. At tayo ay part, dahil hindi tayo Hudyo, ano tayo? Tayo ay mga Hentil. So tayo yung nasa Bible na yan, Gentile. Merong isa sa atin, di maintindihan yan. Paano ako naging Hentil? Pilipino ako. Kasi nga, dalawa lang yung categories sa Bible pagdating sa grupo ng mga tao. Isang Hudyo, isang mga non-Jews. Ang tawag sa New Testament ay Gentiles. So ikaw at ako ay itinuturing sa Bible na Hentil. Lalo na nung hindi pa tayo, kahit na sumasampalataya na tayo sa Panginoon, sapagkat ang mga Hentil sa panahon ng New Testament ay naging Christians at ang tawag sa kanila ay Gentile Christians. At part tayo ng Gentile community na nakakilala sa Panginoon at naging Gentile Christians. Sa Romans chapter 11, maalala po natin, di ba, na inexplain ni Apostle Paul na tayo na sumasampalataya kay Jesucristo ay grafted in. Ano yung ibig sabihin ng grafted in? Grafted in. Di ba, term yan ng mga agriculturist na kapag ikaw ay magtatanim ng isang puno, puputol ka ng isang, maglalagay ka muna ng ano, may marketing, di ba? Marketing na tinatawag. Puputulin mo yon. Pag may ugat na, lilipat mo, makapagtanim ka. Pero meron pang isang process na yung grafting. Ang grafting, meron kang kukuning isang sanga sa ibang puno, ilalagay mo sa isang puno na hindi niya kauri, ikakabit 'yon na maghihiwa ka dun sa kanyang ano 'yon, katawan, tapos ilalagay mo yung pinutol, kakabit mo 'yon, itatali mo 'yon at mamumunga 'yon. Dahil nakakakuha siya ng sustansya doon sa puno. Grafting. Ginamit ni Apostle Paul yung term na tayo bilang mga Hentil ay grafted in. Hindi tayo Hudyo, okay? Puno tayo ng ulibo, sila puno ng ubas. Kinabit tayo sa puno ng ubas dahil kay Kristo. Kaya naman alam niyo yung kantang Father Abraham had many children. Many children had Father Abraham. I am one of those, and so are you. So let's all praise the Lord. Itong kantang to ay ini-express yung verse natin, di ba? Sapagkat ang mga Gentiles, tayo na hindi mga Hudyo, ay kinabit dun sa puno ng ubas at tayo ay naging kasama dun sa lahi ni Abraham dahil kay Kristo. Kaya tayo ay sabi nila na interpretation ng karamihang Bible scholars, tayo yung bagong Israel. Bagong Israel. Okay. Sapagkat yung mga Israelita, sa panahon ni Christ, karamihan sa kanila hindi naniwala. Kaya sila ay pinutol. Merong bagong sumulpot, no, na remnants, yun yung bagong Israel, na totoong mananampalataya sa Diyos sapagkat sila ay sumampalataya kay Kristo. Kaya habang iniisip ko yung let's pray for Israel, ang iniisip ko doon, ako yun, tayo yun. Tayo yung Israel na dapat ipag-pray. Tayo yung Israel na dapat pagpalain ng Diyos. Tayo yung Israel, kasama ng mga Jewish Christians, okay, sapagkat sila yung unang niligtas ng Diyos. Tayo yung
pinagpapala ng Diyos at gagawin ng Diyos sa pagpapala. Pero higit sa lahat, si Jesus ang tunay na pagpapala. Amen po? Okay? So tayo na mga hindi Hudyo, Gentiles, at naging Kristiyano, Gentile Christians, ay isinama ng Diyos sa pamayanan niya upang i-glorify ang ating Diyos. Gentiles, no, enable even the Gentiles to praise God for His mercy. Para i-glorify natin, purihin natin ang Diyos sa Kanyang mercy kasama ng mga Jewish Christians na niluluwalhati ang Panginoon. Kaya kung ako sa inyo, kung mag-post ako sa Facebook or social media, dapat laging merong touch of glory. Ang nag-glorify, hindi ikaw. Maraming nagpo-post sa Facebook, social media platforms, na ang gino-glorify niya siya. Siya yung sikat, siya yung bida. Pero tayo tinawag ng Diyos to glorify, to praise God for His mercy. Amen po? Ganun ang gawin natin. Pakita natin na tayo yung mga hentil na isinulat sa inspired scripture, God's people who glorify God for His mercy. Glorifies God for His mercy. Ano ba yung mercy? Diyan ba si Ate Mercy? Saan si Ate Mercy? Wala. Wala rin si Ate Sally. Marami sa atin ang absent ngayon. Nagkataon, nag-post ako sa chat group natin na sana wag na lang tayong umabsent. Baka akala nila pinapatamaan ko yung sila dahil di sila nagsimba. Si Ate Libay, by the way, kasama natin ngayon. Pinakiusap ko kay John na mag-video call na lang sa kanya dahil wala na tayong online, di ba, na worship. Para magpunta sana rito. Dahil di napunta, baka kailangan ibalik ulit natin. Talagang dapat pumunta kasi nakakaya naman kay Lord na siya pinupuntahan tayo hindi nagpupunta. Pastor, kahit naman saan siya nandun eh. Well, iba yung worship kasi nasa kalagitnaan natin si Lord pag nag-worship tayo ng sama-sama. Amen po? Yeah? What is mercy? Let's be merciful to those who are absent. Well, tinuro ng Panginoong Yesus sa mga disciples kung ano yung mercy. Alam niyo kung paano niya tinuro yon, yung mercy? Through a parable. Matthew chapter 28 verses 21 to 35. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong papatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit nagkakasala sa akin? Lagi-lagi na lang nagkakasala sa akin, kapatid ko. Sa pananampalataya, pati sa pamilya. Makapito ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito. Sapagkat yun yung kanilang kultura sa panahon nila, makapitong beses tama na yun. Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit na 7. Sa ibang translation, 70 times 7. O sa English pala, pareho lang pala yun. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. So nakapila yung mga may utang. Magbayad kayo ng inyong mga utang. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000 talento. Ang katumbas nun, mayroong isang nag-translate 1937. Nung kinonvert niya yun sa dollars, $10 million. So, yung unang nakapila ay may utang na $10 million. Magkano sa peso yun? Kulang na yung buhay mo para magbayad, siguro. Verse 25, dahil sa siya'y walang maibayad,
Inutos ng hari na ipagbili siya kasi noon meron pang uso pa yung slaves. Bibilin mo sa palengke yung slave para maging slave mo. Yung pinangbayad sa'yo bilang slave, ibabayad yun sa utang mo. Yun yung slavery sa panahon ng Biblia. Tapos yun ng panahon sa Reformation, after ng Reformation. So, dahil wala siyang maibayad, kailangan siyang ipagbili. Ipagbili yan. Kasama yung kanyang asawa, mga anak, at kanyang mga ari-arian upang makapagbayad. Wala bang katwiran yung hari? Meron, sapagkat yung utang niya, kulang pa nga dun sa maibenta yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, at kanyang mga ari-arian. At kailangan pa siyang ikulong para pagbayaran yon. Okay? So verse 26, nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Okay, itsura nung pagmamakaawang yun, siguro lumuluhod siya para magmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayarin ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Biro mo yun, $10 million absuelto. Masarap nun, di ba? Higit pa dun sa tumama sa sweepstakes. Higit pa dun sa gumaling ka sa cancer. $10 million, inabsuelto siya. Pinayagan siya, tinanggap yung kanyang pagmamakaawa, naawa yung hari, kaya wala na siyang utang. Pinaalis siya ng walang utang. Verse 28, nung pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod, pareho silang servant, na may utang na 100 denarii. 100 denarii, alam niyo kung magkano yun? Tinranslate yun yung ni Williams, noong 1937, $20 lang yun. $20. Ano yung ginawa niya? Siya may utang na $10 million, tapos yung kapwa niya servant ay may utang na $20. Ang ginawa niya, sinunggaban niya ito at sinakal. Hindi, no? Sinunggaban niya yung may utang sa kanya ng $20, samantalang siya may utang na $10 million, sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Grabe, no? Ano yung ginawa nung may utang na $20? Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Pareho na ginawa niya sa hari. Yeah. Sabay wika, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Siguro sandali lang kasi $20 lang yun, di ba? Kano yung $20 sa peso? Kano yun? 2 times 5. 1,000. Kayang trabahuhin yun ng isang laborer ng 2 days. Di ba? 2 araw lang hihintayin niya para magbayad, ngunit hindi siya pumayag, verse 30. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad ng 2 days. Hindi niya pinakawalan yon. 2 days pinakulong niya para makabayad. Nang makita niya ang kanyang kapwa lingkod, may nakakita nung nangyari. Pareho silang lingkod, mga servants, alipin. Sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Masama ba magsumbong? Kung gano'n yung nakita mo. Bakit mo ko sinumbong?
Gano'n pa yung sabihin niya kasi unmerciful, eh, 'no? Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Verse 32, kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, sabi ng hari, ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Siguro, pag ikaw yun, siguro, wala kang puso, wala kang awa. At dahil wala kang awa, sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin, sabi ng Panginoon, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo papatawarin ng inyong kapatid. Kung hindi kayo maawa, kung hindi kayo magpapatawad, ganyan din ang gagawin ko sa inyo. Dapat seryosohin natin yung mga kapatid. Seryoso ang Diyos sa kanya sinabi, ganon din ang gagawin niya sa atin. Kung hindi tayo maaawa at magpapatawad sa ating kapatid. So dito po pinakita ng Panginoon, ang contrast between a merciful king and yung unmerciful servant. Yung hari ay merciful, merciful yung hari. Bakit? Kasi karapat-dapat parusahan, di ba, yung servant. Dapat lang na ipakulong siya kasi may utang siya. Pero pinatawad niya. That's mercy. Samantala, yung servant ng hari ay unmerciful and forgiving. Unmerciful and unforgiving. Dapat may yan. Merciful and unforgiving. Naranasan niya ang nakaawaan siya, mapatawad siya, pero wala siyang puso. Wala siyang awa sa kanyang kapwa at hindi marunong magpatawad. Ngayon, alam niyo ba kung bakit sinabi ng Lord ang parable na ito? Sinabi ng Diyos ang parable, ng Panginoon ng parable na ito para i-rebuke yung mga unmerciful. Alam niyo kung sino yung unang-unang nire-rebuke niya dito? Yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, yung mga feeling nila holy. Pero ang tingin ng Lord sa kanila, hypocrite. Bakit? Bakit? Kasi sila ay unmerciful. Sa Matthew 20:23, sabi ng Panginoon, sa aban ninyo, nirebuke ng Panginoon yung mga Pharisees. Sa aban ninyo mga pati skriba, yung mga scribes, yung mga tagalimbag ng Bible na nagiging teacher din kasi sa ulo nila yung Bible sa kakalimbag ng Biblia. Sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, binibigay ninyo ang ikapo ng gulayin, nagbibigay kayo ng tithes ng inyong mga gulay na walang halaga. Ngunit nakakalimutan niyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan. Ano yun? Justice, mercy, and faithfulness. Of course, di naman minamalin ng Lord dito yung tithes. Kinocommend nga si ng Lord sa tithes eh. Kaya lang, may kulang kayo yung mercy. Sabi siguro ng mga Pharisees at mga scribes, puro na lang mali yung nakikita sa atin ni Jesus. Kaya sila galit na galit kay Jesus eh. Ganun din ba kayo pagka meron pupunta sa inyo, mali, galit kayo dun sa tao? Puro na lang po na yung nakikita sa atin ni Jesus. Kaya pinapatay nila si Jesus eh. Sila yung kasama ng chief priest na nag-usap-usap, ipapatay si Jesus. Hindi totoo sapagkat pinuri sila ng Panginoon doon sa kanilang pagbibigay ng tithes. Pharisees nagbibigay ng tithes. New Testament.
Number 2, pinakita din ni Jesus na ang unmerciful ay dapat parusahan. Sa parable na yon, pinapakita ng Lord, dapat parusahan ang unmerciful. Wala kang awa, ang sinasabi ng Lord sa parable, paparusahan ka ng Diyos pag wala kang awa. Hindi ka marunong magpatawad, sabi sa parable, paparusahan ka ng Diyos dahil hindi ka marunong magpatawad. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahahabag na ako sa'yo, maawa na ako sa'yo mula ngayon. Papatawaran na kita mula ngayon. Marunong ka bang maawa sa iyong kapwa? O ano yung pakiramdam mo sa mga taong walang awa at hindi marunong magpatawad? Ano pakiramdam mo sa kanila? Siguro gigil na gigil ka. No? Itong taong to, hindi marunong maawa. Nung kami ni Kuya Manny, nung bata-bata pa siya sa military service, may nakita kami sa Soldier Seals tapat nung Caltex, ginugulpe ng 3 yung isang tao. Nakabagsak na, sinisipa-sipa pa ang ulo. Walang awa. Yung damdamin ko parang nanggigigil. Naaawa ako dun sa tao samantalang sila walang awa sa kanilang pambubugbog. Nagdurugo ba ang puso mo at sumisigaw ng hustisya pagka may nakikitang tao na walang awa sa kanyang kapwa? Kung ganun yung damdamin mo, nasa katwiran ka ng Diyos. Pero kung ginugulpi na yung kaaway mo, tas tuwan-tuwa ka pa, you are an accessory to the crime. Paparusahan ka ng Diyos kasama nung gumawa at ginusto mong gawin niya. Minsan ka na bang nirebuke ni Lord or ng iyong leader, ng iyong boss, ng iyong magulang, ng iyong pastor dahil kulang ka sa habag at awa sa mga dapat kaawaan? Binago na ba ng Diyos ang puso mo kung kaya't napapansin mo na nakakaramdam ka na ng awa sa iyong kapatid? Now, isama natin yung grace. Kanina natutunan natin yung mercy. Ano yung mercy and grace? Karugtong ng mercy. Well, natutunan natin na yung mercy, deserving tayo ng punishment ng Diyos, pero hindi niya tayo pinarusahan. Pinatawad niya tayo. That's mercy. Karapat-dapat kang parusahan dahil makasalanan ka, may utang ka, pero pinatawad ka. That's mercy. Ang grace naman, hindi mo deserve yung blessings ng Diyos, pero binless ka pa rin ng Diyos. That's grace. Natin yung kaibahan? Okay. Yung isa, karapat-dapat kang parusahan, pinatawad ka. Yung isa, hindi ka karapat-dapat pagpalain, pinagpala ka. Kaya hindi porket binibless ka ng Diyos, nasa tama ka na. Yung iba kasi feeling, uy, nakita mo, binibless ako ng Lord, pero namumuhay sa kasalanan. O, di ba? Tapos sasabihin nyo, makasalanan ako. Hindi porket binibless ka ng Diyos, nasa tama ka na. May blessings ang Diyos na kahit hindi ka karapat-dapat, pinagkakaloob pa rin sa'yo ng Diyos. That's grace. Kaya wala kang dapat pagmalaki. Tingnan yung understanding ni Apostle Paul sa mercy and grace ng Diyos. I thank Him who has given me strength. Christ Jesus our Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Yesus na nagbigay sa akin ng kalakasan. Dahil hinatulan niya ako ng tama. Tama lang yung hatol niya sa akin. At inappoint ako sa kanya para maglingkod. Kahit na ako noon ay blasphemer, kahit na ako noon ay persecutor, kahit na ako noon ay opponent, isang tao na lumalaban sa Christianity,
Pero kahit gano'n, kahit sa kabila ng aking kasalanan, kahit sa kabila ng aking mga pagkukulang, I received mercy because I acted ignorantly in unbelief. Hindi lang 'yun, hindi lang na-appreciate ni Lord ang mercy ng Diyos, makasalanan na siyang dapat hatulan, pero pinatawad siya at ginawang lingkod. Sabi pa niya, "And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus." Grabe 'no? Makasalanan ako, pero pinatawad ako ng Diyos. He is merciful. Hindi ako karapat-dapat maging lingkod, pero ginawa kong lingkod. God is gracious. Hindi ako karapat-dapat mahalin, pero minahal ako ng Diyos. God is gracious. May mga tao ba sa palagay mo na hindi karapat-dapat ng iyong pagmamahal? Dahil sinaktan ka nila, hinatulang ka nila, iniwanan ka nila. Hindi ba sila karapat-dapat ng iyong pagmamahal dahil yung ginawa nila sa'yo? Ang mga may pandinig ay makinig. Kailangan mo ng isang pusong katulad ng sa Diyos. Isang puso na mahabagin. Isang puso na maawain at mapagpatawad. Now, para maintindihan natin lalo no yung mercy and grace ng Diyos, number one, we must realize the weight of our sins. Hindi mo ma-appreciate yung mercy ng Diyos tsaka yung grace ng Diyos kung hindi mo maintindihan yung bigat ng kasalanan mo. Yung servant, alam niya yung bigat ng kasalanan niya, $10 million. At I'm sure naintindihan niya yung mercy ng Diyos kasi pinatawad siya, di ba? Kaya lang, wala siyang mercy sa kanyang puso. Wala siyang awa sa kanyang puso. Kaya siya pinarusahan ng Diyos eventually. To understand God's grace and mercy, we must realize the weight of our sins. Una, gaano kabigat yung kasalanan natin bilang tao sa Diyos? Ang kasalanan natin sa Diyos ay kasing bigat nung paglayo sa Diyos, paglayo sa kanyang kalooban, upang makipag-isa kay Satanas. Ganon kabigat yung kasalanan natin sa Diyos. Intentionally, umiiwas tayo sa church, lumalayo tayo sa church dahil gusto nating mapalayo sa Diyos. Bakit? Para makipag-isa kay Satanas dun sa mga gawang masama. That's how exaggerated our sin is before God. Sa Garden of Eden, hindi lang basta pagsuway ang ginawa ni Adam and Eve. Hindi lang yun basta pagsuway. Huwag nilang kanin yung bunga ng kaalaman ng tama at mali. Tinalikuran nila ang Diyos. Yun ang ginawa nila. Tinalikuran nila yung utos ng Diyos, tinalikuran nila ang Diyos, at mas nagtiwala sa sinabi ni Satanas. Huwag kayo maniwala, hindi kayo mamatay. Mas naniwala sila kay Satanas kaysa dun sa sinabi sa kanila ng Diyos. Ganun kabigat yung ginawa ni Adam and Eve. Tandaan po natin na ang pagsang-ayon natin sa tukso ng kaaway, tinutukso ka ng kaaway, magkasala ka. Yung pagsang-ayon natin sa tukso ng kaaway ay pagpapakita sa Diyos na mas pinahahalagahan natin si Satanas kaysa sa Kanya. That's how we sin against God. Ganong kabigat ang kasalanan natin sa Diyos sa tuwing tayo'y pumapayag na tayo'y tuksohin ng kaaway. Kailan yung huling pagkakataon na pinagbigyan mo si Satanas na tuksohin ka niya
at suwayin yung Diyos. Alam mo bang pagtalikod ito sa Diyos at pakikiisa sa dyablo? Nauunawaan mo ba ang bigat ng kasalanan ito? Hindi lang yon. Pangalawa, yung bigat ng ating kasalanan ay katulad nung nangyari sa wilderness. The sin of discontent for being with God, hindi sila kontento na kasama na nila ang Diyos, at ang gusto pa nilang mangyari ay bumalik dun sa kanilang dating pamumuhay. Saan ba yung dating pamumuhay nila? Sa Egypt. Di ba? Nakaaway ng Diyos. The sin of discontent for being with God and the desire to go back to their former ways with God's enemy. Sa wilderness, hindi lang basta reklamo ang ginawa ng mga Hudyo sa Diyos at kay Moses. Sinisisi nila si Moses hindi lang dahil wala silang makain at mainom sa ilang doon sa wilderness kung saan sila inilikas ng Diyos. Ang mabigat na kasalanan nila ay ikinukumpara nila ang buhay nila noong alipin pa sila sa Egypt. Pinamumukha nila kay Moses na mas mabuti pa ang kalagayan namin noon nung wala pa sila sa piling ng Diyos. Sa Egypt, oo, alipin kami. Pero masarap yung kinakain namin at hindi kami nagugutom. Samantalang sa piling ng Diyos, kami at ang aming mga anak ay walang makain. Gutom. Ganun kasama yung pananalita ng mga Hudyo sa harapan ni Moses at sa harapan ng Diyos. Akala natin, reklamo lang na simple. No? May pagkakataon ba sa buhay mo na naisip mong mas mabuti pang noon na wala ako sa Panginoon? Kasi hindi kami nagugutom ng pamilya ko dahil wala kaming kailangan ibigay na tithes and offering. Ganyan yung ugali ng mga Israelita. Kaya sila pinurusahan ng Diyos. May pagkakataon ba na inisip mong mas mabuti pa noong wala pa ako sa Panginoon dahil walang pumipigil sa akin sa aking masamang bisyo, walang pumipigil sa akin sa mga pagsusugal ko, walang pumipigil sa akin sa pambababae ko, pandalalaki, etc. Masaya kami ng tropa ko sa gusto naming gawin, walang umaawat, walang sumasaway, walang pumipigil. Hindi katulad sa simbahan, maraming bawal. Alam mo ba na ito'y pagpapakita na mas gusto mo pang kasama ang kadiliman kaysa sa Diyos na tumawag sa iyo sa kaliwanagan? Ganong kabigat ang ating kasalanan sa Diyos. Ang kasalanan natin sa Diyos ay hindi lang basta reklamo, kundi ang kabaluktutan ng ating pag-iisip. At ang kagustuhan nating balikan ang maling gawain, patunay na mas gusto pa natin sa kaaway, dahil sa kaaway ay pwede ang lahat. Sa Diyos, limitado lang sa katuwiran. Proverbs, pangatlong bigat ng ating kasalanan. Marami pang pwedeng sabihin, pero pangatlo, yung kasalanan ng premeditated sin. Ano yung premeditated sin? Ito yung intentional sinning, pinag-isipan na kasalanan without feeling of remorse and unwillingness to repent. Proverbs 4:16-17, dinescribe ng mga ngaral ang taong masama. Hindi sila makatulog pag di nila nagagawa yung masama. Kasi iniisip nila palagi na gumawa ng masama. At hindi sila matahimik kapag ang gusto nila ay hindi nagawa. Verse 17, ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, at ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan.
Gano'n kabigat ang kasalanan natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Kumakain tayo na parang wala tayong nararamdamang kalungkutan habang alam natin na galing sa masama ang ating kinakain. Naghahanap tayo ng maloloko para buhayin ang ating pamilya, pinagpaplanuhan natin ito araw-araw at hindi iniisip yung buhay ng iba. Gano'n kasama ang laman ng ating isipan. May pagkakataon ba na nanandaya ka sa iba o ninakawan mo sila, mapakain mo lang ang pamilya mo at saka sarili mo? Nasanay ka ba na magsinungaling at mandaya sa iyong kapwa hanggang paulit-ulit mo na 'tong ginagawa? Naunawaan mo ba na habang kumakain ka, kasabay ng iyong pamilya at ang pinanggalingan nun ay pandaraya, kurakot, sugal, pagnanakaw, yun ay mabigat na kasalanan sa Diyos? Bakit ko sinasabi ang mga ito? Mahalagang ma-realize mo ang bigat ng iyong kasalanan, mga kasalanan, dahil gaano mang kadami ang iyong mga kasalanan, gaano mang kabigat ang iyong mga kasalanan, ang mabuting balita, ang Diyos natin ay merciful. He is willing to forgive you from all your sins. Palapakan natin ang Panginoon. 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, ang laki ng kasalanan ko pero nahabag sa akin ng Panginoon. Sabi mo rin, ang laki ng kasalanan ko sa iyo, mahabag ka na sa akin, please. Praise God, lately marunong na akong mag-sorry kay Chichi, di ba? So, gaano kabigat ang kasalanang nagawa sa iyo ng iyong kapatid? Asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo sa pananampalataya. Gaano kabigat yung nagawa nila sa iyo? Naisip mo bang hindi sila karapat-dapat ng iyong pag-ibig? Naisip mo bang hindi sila karapat-dapat patawarin? Umabot na ba sa 70 times 7 ang pagpapatawad mo sa kanila? Naawa ang Diyos sa iyo, kaya pinatawad ka niya. May awa din ba sa puso mo? Yun bang awa mo sa kapatid mo ay katulad ng puso ng Diyos na handang magpatawad, gaano mang kalaki at kabigat ang kasalanang nagawa sa iyo? Nagtatanim ka pa rin ba ng sama ng loob? O since binago ka ng Diyos, binago ka na ng Diyos, ang tinatanim mo na ba ngayon ay malawak na unawa at pagmamahal para sa iyong kapwa? Next, to understand God's mercy and grace, we must realize the severity of our punishment as sinners. Gaano bang kasevere yung parusa ng Diyos? Well, alam natin na ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Kaya sabi ng iba, mahal ako ng Diyos, hindi niyo ako paparusahan. Well, no. God is love. At the same time, siya rin ay just God. He never leaves the guilty unpunished. Pinarusahan ng Diyos si Adam and Eve at pinaalis sa Garden of Eden. Again, hindi lang dahil sa pagsuway nila, kundi dahil sa pakikipag-isa nila kay Satanas. At mula sa kanila ay lumaganap sa katauhan ang kasalanan at ang parusa ng kamatayan.
Sa Genesis chapter 6 verses 5 to 6, pinarusahan ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noah dahil nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng mga tao. Their wickedness is so great. Wala na silang iniisip sa kanilang puso kundi ang patuloy na paggawa ng masama. Kaya't ikinalungkot ng Diyos ang pagkalalang sa tao. Sa Sodoma and Gomorrah ay nagpaulan ang Diyos ng umaapoy na asupre dahil sa karumal-dumal na kasalanan na kanilang ginagawa. Extreme wickedness, pride, gluttony, katamaran, kawalan ng malasakit sa mahihirap, sexual violence. Yung mga homosexuals ay gustong sipingan ng dalawang mga anghel na bisita ni Lot. Sa ibang verse, sila ay adulterer, sila ay liars, at walang kahihiyan sa kanilang ginagawang mga kasalanan. Kaya sila pinarusahan ng Diyos. Ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah dahil sa karumal-dumal na kasalanan nila. Ngayon po, dumadami ng LGBTQ. At dahil doon, lumalakas ang loob ng iba na makipagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ganon na nangyari sa Sodom and Gomorrah. Maraming homosexuals. Sa Revelation chapter 21 verse 8, pinakita ng Diyos ang naglalagablab na apoy at asupre, impyerno na ikalawang kamatayan bilang walang hanggang kaparusahan sa mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ganon katindi ang parusa ng Diyos sa mabigat nating kasalanan. Bakit parang matindi yung parusa ng Diyos? Walang hanggang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At yung ikalawang kamatayan na yun, walang kamatayan yun. Eternal death in hell. Bakit ganun katindi yung parusa ng Diyos? Kailangan may mag-sink in sa inyo, mga kapatid. Isipin niyo mabuti, bakit ganun kadala ang parusa ng Diyos? Impyerno. Well, yung severity ng punishment ng Diyos, tandaan po natin ito ay ginawa ng Diyos in equity and justice. At yung equity na yon at yung justice na yon ay expression of God's holiness, God's righteousness. Sa Galatians chapter 6, 7 to 8, what you sow, sabi ng Panginoon, what you sow is what you reap. Kung ano yung itinanim mo, aanihin mo. Yan ang tinatawag ng mga hentil na the law of retribution. Lex talionis. Nagtapon ka ng basura, tayong lahat nagtatapon ng basura, babahiin tayo. Pinarusahan tayo ng sarili nating ginawa. Galatians chapter 6, 7 to 8, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa laman, homosexuality, adultery, fornication, etc., ang aanihin nila ay kamatayan. Ang nagsisikap ng mga bagay tungkol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. The law of retribution. What you sow is what you reap. Ang severe punishment ng Diyos ay dahil doon sa willful act ng tao to reject Jesus Christ as Lord and Savior.
Nireject nila yung dapat sana ay magliligtas sa kanila. Kaya hindi puwedeng sisihin ng tao ang Diyos, di ba? Sapagkat tinanggihan nila yung magliligtas sa kanila. Bakit mo sisisihin ang Diyos? Binigyan ka ng salbabida, ayaw mong kunin ang salbabida, sino may kasalanan? Kami na nagbigay sa'yo ng salbabida, ikaw. Sapagkat itinulak mo ang sarili mo sa kamatayan. Ang tinanim ng iba ay rejection of God, ang aanihin nila ay rejection from God. Kaya huwag mo i-reject ang Diyos. Huwag mo i-reject yung Bible study, huwag mo i-reject yung D-group, huwag mo i-reject ang worship, sapagkat ang mga yun ay ukol sa Espiritu. By rejecting Jesus Christ, man is putting upon himself the curse he never wanted in the first place. Kaya makatwiran ng Diyos, makatarungan ng Diyos, patas ang kanyang batas. Ayaw mo sa akin na magliligtas sa'yo, tinanggihan mo ang kaligtasang dapat ay para sa'yo. Ayaw mo mapunta sa impyerno, ako magliligtas sa impyerno. Ayaw mo sa akin, ikaw ang nagtulak sa sarili mo sa impyerno. Sa Revelation chapter 9, 20-21, habang binubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga masasama, yaong hindi namatay sa salot, ay hindi pa rin nagsisi. Hindi sila tumalikod sa kanilang ginagawang pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang likha ng kanilang mga kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na hindi nakakakita, hindi nakakarinig o hindi nakakalakad man lang. Ni hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pandaraya, pakikiapid o pagnanakaw. So dahil sinamba nila yung demonyo, aani sila ng kaparusahan katulad ng parusa sa demonyo. Dahil sinamba nila ang tao, sinamba ng tao ang Diyos-Diyosang likha ng kanilang mga kamay, ang aanihin nila ay parusa ng katulad ng sinasamba nilang kahoy na angkop para sunugin. Dahil hindi sila marunong magsisi at tahasang tinatanggihan ng alok ng Diyos ng kaligtasan, sila mismo ang nagdadala sa kanila, sa kanilang sarili, sa sumpa at kamatayan. Ito ang mabuting balita. Ang mabuting balita, hinatulan ng parusahan ang hindi mananampalataya sa Kanya. Ngunit, hindi hinahatulang parusahan ang mga sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, naintindihan na natin yung grace and mercy ng Diyos. Mabigat yung kasalanan natin, dapat tayong parusahan, at ang parusa sa atin ay matindi, pero naawa sa atin ng Diyos. Pinatawad niya tayo. Tinuring na anak. Kaya lubos-lubos yung pasasalamat natin sa Diyos. Kaya ayaw natin umabsent pag Sunday. Kasi ito lang yung best way na ipapakita natin ang gratitude natin kay Lord sa pagliligtas niya sa atin. In closing, bago yan, naisip mo ba na kung maari sana, wala na lang parusa yung Diyos para masaya lahat? Hindi yun maaari dahil kung alam ng tao na walang makapangyarihang magpaparusa sa kanyang kasamaan o walang batas ang Diyos na sisingil sa kanyang ginawang kasalanan, mas lalong magpapakasama ang tao. Sana wala na lang parusa ang Diyos. Hindi pwede. Mas lalong sasama ang tao. Bakit? Kasi wala siyang kinikilalang batas. Wala siyang responsibilidad kanino man. Hindi niya kailangan managot kanino man sa kanyang ginawang masama. That's foolishness.
So what is punishment for? Bakit kailangan tayong parusahan ng Diyos? God's punishment ay hindi actually para sa lahat. Ay, well, tayo dapat sa impyerno talaga tayo, pero nahabag sa atin na Panginoon, ligtas na tayo ngayon. Ang punishment ng Diyos ay para lang dun sa mga walang takot sa Kanya. May takot ka ba sa Diyos? Praise God. Kung may takot ka sa Kanya. Ang parusa ng Diyos ay para dun sa mga taong walang takot sa Diyos. No, kung di ako magsimba, walang takot sa Diyos yun, di ba? No, kung maglasing ako, walang takot sa Diyos yun. No, kung gawin ko yung kasalanan, walang takot sa Diyos yun. Ang parusa ng Diyos para doon sa mga taong walang takot sa Diyos. No, kung sinabi ng pastor yun. No, kung galing sa Bible yun. Walang takot sa Diyos, sila yung, para sa kanila lang yung parusa ng Panginoon. Ang impyerno ay para lang doon sa mga lumayo sa Diyos at nakipag-isa kay Satanas doon sa mga masasamang gawain. Para lang sa kanila yun. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang hindi ikaw yon. Buti na lang hindi tayo yon. Buti na lang, number 3, God is merciful and gracious. He is willing to forgive sinners. Yan. He is willing to forgive sinners who deserve punishment. He is willing to save sinners who do not deserve His love. Okay. So ano response natin doon? Response natin, mag-repent tayo. Mag-repent ka na. Gaano makabigat ang kasalanan mo, gaano makasama yung ginawa mo, handa kang patawarin ng Diyos because He is merciful. Kahit hindi ka karapat-dapat mahalin ng Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat bigyan ng pagkapala ng kaligtasan, bibigyan ka niya dahil gracious ang Diyos. So repent and turn away from sins. At huwag ka nang makipag-isa kay Satanas. Huwag ka nang pumayag na tuksuhin niya. Resist the devil, turn away from him and his evil ways. Accept Jesus Christ as the King of Kings and Lord of Lords. At pag tinanggap po siya bilang King of Kings and Lord of Lords, mag-submit ka na sa Kanya. Huwag kang mag-submit sa mga kaibigan mo na inaaya ka sa masamang gawain. Mag-submit ka kay Jesus sapagkat siya ay tinanggap mo bilang King of all kings, Lord of all lords. Put your trust in Jesus Christ as Savior. Nililigtas niya ang lahat ng repentant sinners. Yung mga unrepentant, lex talionis, sila ang nagdadala sa kanila ng sarili nila sa kapahamakan. Be forever grateful to God for His mercy and grace. Maniniwala akong grateful ka sa Diyos kung palagi kang sumisimba. Walang absent. Nakakapagtaka lang, kung palagi kang wala. Hindi, Pastor, grateful ako sa Diyos kahit di ako nagsisimba. Ang hirap paniwalaan, di ba? Pero hindi lang pagsimba yung sinasabi natin, di ba? Yung katapatan sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yun ang pagpapakita mo ng gratefulness sa Diyos. Talikuran mo na yung kaaway. Hindi na siya yung master mo, hindi ba? Hindi na siya yung Lord mo. Si Jesus na yung Lord mo, talikuran mo na yung kasalanan. At mag-submit ka sa will ng Panginoon. At dahil ang Diyos ay merciful and gracious, let's be merciful and gracious to one another.
Karapat-dapat parusahan ng lahat ng nakagawa sa iyo ng mali, hindi ba? Gano'n ka din sa harapan ng Diyos. Karapat-dapat kang parusahan, pero pinatawad ka ng Diyos. Gano'n din yung gawin mo sa iba. Hindi ka dapat mahalin, hindi karapat-dapat mahalin yung gumawa sa iyo ng mali, hindi ba? Gano'n ka din sa harapan ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat mahalin, pero minahal ka ng Diyos. Gano'n din yung gawin mo sa iba. Ngayong na kay Kristo ka na, binago na ng Diyos ang puso mo. Tinuturuan ka na ng Diyos na maging merciful and gracious sa sino mang nakagawa sa iyo ng mali. Love your enemies. Do good to those who do you wrong. Yun ang utos ng ating Panginoon. So let's unite ourselves and glorify God for His mercy and grace. Gawin natin ang mundong ito na beautiful by showing mercy and grace to one another. Let's all stand up and let's close in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtuturo mo sa amin ng iyong mga salita. Patawad po sa mga pagkakataon na kami ay naging unmerciful, unforgiving, kulang sa awa, kulang sa habag sa isa't isa. Salamat dahil pinaunawa mo sa amin na kami ay makasalanan at mabigat yung kasalanan ginawa namin sa inyo. Karapat-dapat na parusahan ninyo sa aming mabigat na kasalanan sapagkat ngayon na-realize namin na yung pagkakasala namin ay pakikipag-isa kay Satanas. Ganong katindi yung kasalanan namin sa inyo, Panginoon. Kaya karapat-dapat na parusahan kami katulad ng parusa ng ginawad mo, Panginoon, kay Satanas sapagkat dati nakikiisa sa kami sa Kanya. Pero salamat sapagkat inagaw mo sa kami sa Kanya, Panginoon. Dineliver mo kami, Panginoon, sa kami ng kaaway. Buhat nung narinig namin ang gospel tungkol sa inyong anak na si Jesus na namatay para sa amin. At nananawagan sa amin na magsisi at talikdan ang aming mga kasalanan at magbalik loob sa inyo. Sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay naliwanagan kami, Panginoon, at mula ron nagsisi, humingi ng tawad at tinanggap si Jesus sa aming buhay bilang aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa habag mo sa amin. Salamat po sa awa mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagdiligtas mo sa amin, Panginoon. Kaya naman, nais mo rin na kami ay matutong maawa, mahabag sa aming kapatid. Patawad po sa mga pagkakataon na hindi kami marunong magpatawad o nagpatawad man, hindi nagpapansinan. Nais mo sa amin, Panginoon, katulad ng pinapakita mo sa amin sa iyong mga salita. Pinaglingkuran mo ang Hudyo, pinaglingkuran mo ang mga Hentil. Nahabag ka sa mga Hudyo at nahabag sa mga Hentil. At iniligtas mo yung mga Hentil para makasama ng mga Hudyo na mag-glorify ng magkakasama para po luwalatiin ka sa iyong mercy and grace. Kaya ang gusto mo sa aming lahat ay magkaisa. Magsama-sama upang luwalhatiin ka, Panginoon, sa iyong habag sa aming lahat. At ginawa ang mangyari sa amin, Panginoon, sa mga pangit na nakaraan namin, Panginoon, ng mga hindi pagkakaunawaan at nagdulot yun, Panginoon, ng pagkakahiwalay. Patawarin niyo po kami, Panginoon.
tulungan kami, Panginoon, na lumawak ang aming pangunawa, magkaroon ng isang puso na marunong umunawa at maawa sa isa't isa, Panginoon. Palain niyo po ang may mga kaarawan, mga mag-asawa, mga may sakit, Panginoon, mga nangangailangan, bawat pamilya, bawat negosyo, bawat mga manggagawa, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Aming bansa, pagpalain mo, Panginoon. At patuloy mo kaming punuin ng iyong Santong Espiritu, palakasin ang aming espiritu, palakasin ang aming kaluluwa, Panginoon. Magtagumpay kami sa lahat ng mga tukso, sapagkat ngayon naintindihan namin ang tukso at ang pagpahintulot ng tukso ay pakikiisa kay Satanas. Hindi na po kami makikiisa sa Kanya, Panginoon. Help us to overcome evil with good. Ilayo mo po kami sa masasama at kami naman sa aming sarili ay lumayo sa mga masasama. Pero handang abutin sila, Panginoon, upang sila'y baguhin mo at iligtas mo, Panginoon. Kaya nyo sa inyong lingkod ay ipato sa bawat isang mayamang pagpapala sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula po nung una, ngayon at pagpakailanman. Amen. God bless you.